Alright, peace of Christ to all. Sasagutin lang natin itong post na galing sa Brigade, isang Muslim propaganda page sa Facebook na nagpapakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Sinasabi ng propagandist na ito na ang MNLF daw ay isang legitimate organization na nire-recognize ng government. Agad tayong nagkomento dito sapagkat mali at hindi totoo. Sinabi ko sa komento na mali. Wala nakalagay sa batas na legitimate organization kayo dahil sulpot lang ang organization nyo. Kinontra naman kaagad ito ng isang Muslim na ang pangalan Rano Jabal na nagkomento din na ang sabi niya, buti pa ang MNLF, sabihin nyo man rebelde pero may ebidensya kinilala ng government. Kahit ilang dekada na makipaglaban sa gobyerno pero hindi pa rin sumusuko, away bati-bati. Then sabi niya, ngayon tinuring pa ring rebelde o terorista simula pa sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Dito niyo makikita na kapag silang nagsalita, talagang low IQ yung mga banat. Di mo alam kung nag-iisip ba o gumagamit ng utak. Kasi sabi niyo man, rebelde. Hindi kami nagsabing rebelde, kundi mismo ang konstitusyon ng Pilipinas. Ang gobyerno mismo ang nagsabi na rebelde ang MNLF. Tapos sabi niya, may ebidensya kinilala ng government. What do you mean kinilala? Anong kinilala sa inyo? Walang ibang kinilala sa inyo, kundi yung pagkatatag ninyo, rebelde kayo, yun ang pagkilala sa inyo. Hindi kayo kinilala ng gobyerno bilang legit organization sa pagkatatag ninyo, kundi sa pagkatatag ninyo, kinilala na kayo ng gobyerno bilang mga rebelde. Bakit? Kasi mga rebelde nga kayo. Hindi legit organization kayo. You were known and recognized with a rebellious foundation, not a legit organization. Yang MNLF na inumpisahan ni Nur Miswari noong 1972. Walang ebidensya na patunay na ang MNLF sa kanyang foundation ay kinilala as legit organization. Walang ganon na batas na nagsasabi or any government recognition during the time of the foundation of the MNLF or Moro National Liberation Front. I challenge all Muslims na magbigay ng katibayan na ang MNLF nung una ay ni-recognize as legit organization. Wala. Pero meron tayong mga patunay ayon sa gobyerno at ayon sa batas, konstitusyon ng MNLF ay isang rebelding grupo o separatist group na walang ibang hangad kundi magkaroon ng sariling Islamic State sa Pilipinas. Katulad ng kanilang founder na si Muhammad na ginawang Islamic State ang Arabia. So gusto lang natin i-educate ang lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo patungkol sa maling claim ng mga Muslim tungkol sa MNLF na ito daw ay legitimate organization. Ang pagkilala ng gobyerno dito, mali, hindi totoo ito, kasinungalingan ito. Kaya pakinggan ninyo ng maigi. Ito ay galing sa Republic of the Philippines Supreme Court, Manila. Ang kanyang general registration number is 242255. Sinasabi sa artikulo na mababasa dito, the declaration of martial law in 1972 became a catalyst for the rebellion of the Moro National Liberation Front against the government. Ano daw ang pagkilala ng gobyerno sa MNLF noong 1972? Sila daw ay mga rebellious na grupo. Anong legit organization sa mga pagmumukha nyo? Ito mismo ay ayon kay Alejandro Fernandez, isang political science professor at expert ng foreign policy. Sumulat ng article noong 1980 ng pamagat ay Regional Autonomous Government and the Philippine Foreign Policy. They organized the MNLF, which grew out of the MIM movement for an independent Mindanao, headed by Matalam Nur Miswari. And then ang sabi, a second batch of 300 Muslim fighters were trained in Sabah. And these were the hardcore of the people who went out to the field and began the large-scale organized, coordinated, systematic rebellion against the Philippine Republic. Walang legitimate organization na ang pagkakilala sa kanya sa umpisa ay rebellion. Mahilig makipag-away, makipagpatayan sa gobyerno. Ito pa, galing mismo sa 14th Congress Republic of the Philippines, First Regular Session, Resolution number 91. Ito ay noong 2007. Anong sabi dito patungkol sa MILF or Moro Islamic Liberation Front? Ang sabi, the Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front or MNLF are the largest Muslim rebel groups fighting for a Muslim-dominated independent state in the southern Philippines that has resulted in decades of violent strife. Kita ninyo?
ang MILF daw ay isang rebel group, hindi legit organization. Legit kayo saan? Sa pagiging rebelde, oo, legit kayo. Pero sa organization, hindi. Kinilala lang kayo later ng gobyerno as peace partners. Kasi may peace agreement. Nakipagkasundo kayo na itigil putukan kasi nga natalo kayo, nagapi kayo, na dismantle ang power ninyo ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na nung all-out war sa panahon ni Erap Estrada. Nagsitaguan kayo, nagsitakasan kayo na parang mga daga, pati ang mga leaders, mga commanders ninyo ay naduwag. Kaya wala kayong choice kundi makipagkasundo sa government. Otherwise, pupulbusin kayo ng pamahalaan at wala kayong laban. Kaya huwag nyo ipagmayabang na kayo ay legit organization sapagkat kayo ay kinilala lamang bilang peace partners. Makipag-coordinate at makipagtulungan kayo sa peace and order. Hindi yung panay pang rebelde kayo, hindi panay yung pang-ambush kayo, hindi panay yung panggugulo kayo dyan sa Mindanao. Nakakala nyo, tatapang ninyo, dadami ninyo. Ay kapag pinatulan naman kayo, para naman kayo mga daga, nagsisitaguan. At saka huwag nyo ipagmayabang ang claim ninyo na kayo ay legitimate organization sapagkat walang naniniwala dyan. Kayo lang nag-i-imagine yan. At saka magpasalamat na lang kayo na may iisang bansa kayo. Kaysa pa separate pa kayo. Kala nyo naman kayo may-ari ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi para sa inyo. Kundi ang Pilipinas ay para sa lahat ng mga Pilipino.